Umibig siya sa kanyang among lalaki, ngunit hindi niya alam ay gagawin lamang siya nitong parausan. Manuel's Inferno, Prologo. Malakas na sampal ang dumapo sa kanyang kaliwang pisngi pagkatapos mahuli ng may-ari ng pinagtatrabahuang bakery na patago niyang kinakain ang ipinuslit na mainit-init at bagong bake na tinapay noong hapong iyon. Pagkatapos kitang kupkupin at pakainin ay ito ang gaganti mo sa akin? Hala, lumayas ka! Hindi kita kailangan dito sa tindahan ko. Ho, wag naman ho. Nagawa ko lang naman iyon dahil hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Pagdidepensa niya sa sarili, kasabay ng panginginig ng mga kamay habang hawak ang nasaktang parte ng mukha. Nangingilid na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Paano? Ang kupad-kupad mong kumilos kaya naubusan ka na ng pagkain. Kasalanan ko ba yon? Singhal ng punggok at may kalaparang babae. Sige, lumayas ka nang mabawasan ang palamunin ko dito. Pinagtulakan siya nito papunta sa likurang pintuan ng establishmento at nang makalabas ay pinagsaraduhan ng pinto. Patawad po, sadyang nagugutom lang po talaga ako kaya nagawa ko yun. Hindi na po mauulit. Pangako. Kalampag niya sa pintuan nito habang wala nang patid ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Ay hindi! Umalis ka na kung ayaw mong tawagin ko si kagawad para ipabarangay ka. Wala kang utang na loob. Iyon ang huling narinig niya mula rito na dahil sa takot na baka totohanin nito ang banta ay dahilan upang tuluyang lisanin ang lugar na iyon. Suot ang maruming apron na ginamit niya sa pagtulong sa paggawa ng mga tinapay kanina ay binagtas niya ang makipot na eskinita hanggang sa magpalakad-lakad sa kalsada at makarating sa kalapit na palengke. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa mukha ng mga taong dumaraan roon. Inilingon niya ang mukha sa magkabilaang direksyon ng kalsada at dahil hindi malaman kung saan papunta ay napaupo na lamang sa isang tabi habang hikbi pa rin sa pag-iyak. Maya-maya pa ay nagulat na lamang siya nang may isang lalaking huminto sa kanyang harapan. Mula paa hanggang ulo ay napasadahan niya ito ng tingin. Sa napansing forma nito ay halata na kapitapitagan ang lalaki. Nang ilang sandali pa ay mamangha na makilala niya ito noong pakatitigang mabuti ang kaharap. Iyon ay si Dr. Manuel Guevara, ang pamoso at mahusay na manggagamot sa kanilang lungsod. Anong problema mo, iha? Bakit ka umiiyak? May pag-aalalang tanong nito na tumalungko pa sa pagkakaupo para magpantay ang kanilang mga mata. Natigil ang kanyang pag-iyak ngunit hindi ang paghikbi. Paano'y unang beses niyang pakatitigan ng doktor ng malapitan. Tama nga ang kuro-kuro ng mga tao roon na napakatikas at napakagwapo ng lalaki. Anong pangalan mo? Hindi bagay sa iyong umiiyak. Ang ganda-ganda mo pa namang bata. Mula sa bulsa ng Amerikana nito ay hinugot nito ang puting panyolito. Hindi na ito nagdalawang isip na ipahid iyon sa pisngi ng batang babae. Natigilan naman siya sa ginawa nito kung kaya hindi siya nakaimik mula sa mga tanong na ipinukol nito. Nagugutom ka ba? Halika, bibilhan kita ng makakain. Sa sinabing iyon ng doktor ay ipinalabas nito ang magandang pagngiti kasabay ang paglahad nito ng isang kamay sa harapan ng bata. Pagkatapos bahirin ng mga bisig ang may luha pang mga mata ay walang takot sa dibdib na iniabot niya ang isang kamay rito. Doon ay dinala siya nito sa kalapit na tindahan ng ice cream. Masarap ba? Tanong pa nito, ilang minuto matapos nitong ibigay sa kanya ang ice cream na nasa apa. Nakasalukuyan na niyang kinakain. Opo, maraming salamat po ha. Saad niya dito kalakip ng magandang ngiti sa mga labi. Ito, sa'yo ng sukli. Sambit pa nito na kinuha ang kanyang isang kamay at ipinatong sa kanyang palad ang sukli sa 500 piso na binayad nito sa tindero. Nakapaibabaw iyon sa puting panyo na ginamit nitong pamunas sa kanyang mga luha kanina. Ipangako mo sa akin na kahit anong problema ang kaharapin mo sa buhay,
ay hindi ka na muling iiyak pa. Okay? Saan ito sa kanya habang pinakatitigan siya sa mga mata. Isang tango lang ang isinagot niya dito na kapag kuwan ay tinalikuran na siya at nagsimulang maglakad papalayo mula sa kanyang kinaroroonan. Sa sandaling iyon, mula sa pagiging isang batang paslit na puno ng sama ng loob ang laman ng dibdib dahil sa mga pinagdaanang hirap sa buhay, gumaan ang kanyang pakiramdam at tila ba itinanim sa utak na balang araw ay magbabago rin ang direksyon ng buhay. Ipinangako niya sa sarili na darating ang panahon na magkukrus ulit ang landas nila ng lalaki at sa mga panahong iyon ay mapapabilang rin sa mundong ginagalawan nito. Ngunit sa muli nilang pagkikita, mapanindigan kaya niya ang pagnanais na pasukin ang madilim na mundo ng lalaki? Manuel's Inferno, Chapter 1. Naiangat niya ang mukha nang makitang pababa na mula sa pangalawang palapag ng mansyon ang taong kanina pa hinihintay. Napatitig siya dito habang binabagtas nito ang mataas at may modernong pagkakadesenyo ng hagdan. Hindi niya maikurap ang mga mata sa isang tila knight in shining armor sa kakasigan na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na ilang hakbang na lamang ay nasa unang palapag na ng kinapapaloobang pagkalaki-laking bahay na iyon. Ngunit hindi pa man ay daglinan nitong itinigil ang paglalakad nang ituon nito ang paningin sa kanya. Sa lumipas na mga sandali ay matama na siyang pinakatitigan ng lalaki. Don Manuel, siya nga pala ang sinasabi ko sa inyong bago nating kasambahay. Saad ng isang may katandaan ng babae na siyang sumalubong sa taong kabababa pa lamang. Hindi umiimik ang taong sinabihan, bagkus ay ipinagpatuloy nito ang pagtitig sa natatanging babaeng nakatindig sa gitna ng malawak na espasyo ng welcome hall ng mansyon na tantya nito ay nasa average lang ang height para pa sa may balingkinitang hulma ang pangangatawan. Nakapusod ang buhok nito at kasalukuyan ng nakasuot ng itim na bestida na inibabawa ng kulay puting apron. Iyon ang uniforme ng mga babaeng naninilbihan doon. Samantalang naibaba niya ang paningin at tila ba nailang sa kakaibang klase ng pagmamasid na ginagawa nito sa kanyang kabuuan. Siya? Tanong ng lalaki na tila ba hindi malaman kung galit o may confusion lang sa tono ng pananalita. Wari ay naratal siya sa malaking boses nito at bahagyaring kinabahan. First time niya itong marinig na nagsalita sa ganoong tono ng boses. Kabaliktaran sa napakamalumanay na pagkausap nito sa kanya dati. Dahil doon ay bigla siya napaisip. Totoo kaya ang usap-usapang naririnig niya noon pa man na may pagkasuplado raw talaga ang lalaki? May anger issue rin daw ito at may pagka-stricto lalo na sa sarili nitong mga kasambahay. Dahilan daw kung kaya madalas ay pabigla-bigla na lamang umaalis ang mga katulong nito. Oho, Don Manuel, pagpasensyahan niyo na ho at wala pa ho ako kasing makitang iba na ipapalit sa huling katulong na umalis. Ngunit, wag po kayong mag-alala. Kung hindi niyo naman po siya magustuhan ay pwede naman po ulit tayong humanap ng isang pantig na lamang ang sasabihin ng tumatayong mayordoma ng mansyon na iyon nang matigilan ito nang biglang umentra sa pagsasalita ang lalaki. Ilang taon na siya? Sambit agad dito nang mahalatang tila wala pa sa tamang edad ang nag-a-apply na katulong. Sa pagkakabanggit niya sa akin kanina ay 18 taong gulang po, Don Manuel. Sagot ng kausap. Lalong bumilis ang kabog ng kanyang dibdib sa puntong iyon. Ang totoo ay, sa 1 buwan pa ang kanyang kaarawan. Sa 1 buwan pa siya magiging legal na 18 taong gulang. Sinabi niya lang iyon dahil alam niyang malabo talaga siya makakapasok doon kung hindi niya pagsisinungalingan ang edad. Hindi naman kasi issue ang pagiging underage niya sa mga dating pinagtrabahuan. Tanda niya pa na dahil sa pagmamakaawa niya na makapagtrabaho sa batang edad
ay naging advantage iyon sa kanyang mga naging amo. Mababa ang naging pasahod ng mga ito sa kanya, which is kailanman ay hindi naging issue sa kanya. As long as may maayos siyang tinitirahan at nakakain ng 3 beses sa isang araw, para sa kanya ay sapat ng kabayaran ang mga iyon sa maayos niyang pagtatrabaho sa mga ito. Narinig niya ang pagtikim nito at muling paglalakad. This time ay tinahak na nito ang direksyon papunta sa kanyang kinaroroonan. "Anong pangalan mo, iha?" Matamang na tanong nito. Katkat po." Tila nasasamit niyang sagot na nanatiling nakatungo. "Katkat?" Bahagyang kumunot ang noo nitong muling tanong. Nasanay na daw po siya sa ganong tawag sa kanya, Don Manuel." Ang matandang babae na ang nagpaliwanag nang maitanong rin nito iyon kanina. Bahagya niyang nilingon ang matanda na nag-interview sa kanya mahigit 1 oras na rin ang nakakalipas. Ang ipinagtataka niya ay parehas ang naging reaksyon ng mga ito nang marinig ang pangalang gusto niyang itawag sa kanya. Bakit kaya? Hindi ba bagay sa kanya ang ganong inuulit na pangalan? Kung hindi man, baliwala rin naman sa kanya dahil iyon na ang nakasanayang itinatawag sa kanya ng mga taong nakakilala sa kanya dati pa. "Maria Asuncion Catalina Garcia po ang totoo kong pangalan." Saad niya kapag kuwan. May pagkamahaba talaga ang totoo niyang pangalan para pa sa may pagka old-fashioned, kaya naman hindi niya ginagamit. Tumango-tango ang lalaki at nagsimulang maglakad-lakad paroot parito na wari ba ay may malalim na iniisip. Maya-maya pa ay tumungo ito papalapit sa kanya at huminto mismo sa kanyang harapan. Kumilos ang kanang kamay nito at banayad na hinawakan ang kanyang baba. Sa pamamagitan noon ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha upang ituon niya ang paningin dito. "Magmula ngayon, ang itatawag ko na sa iyo ay Karina." May diin at may otoridad na saad nito habang tinititigan siya sa mga mata. Napatulala siya sa tinura ng lalaki na nooy binitawan na ang kanyang mukha at ngayon nga ay matayog na ang pagkakatayo sa kanyang harapan. Pasimple niyang nahagod ng paningin ang kabuuan nito. Wala pa rin itong pagbabago. Napakakisig at napakagwapo pa rin. Sa pagkakatanda niya ay ganitong-ganito ang ayos nito noong una niya itong makita. Pulido ang pagkakaayos ng makapal at itim na buhok nito na ginamitan ng hair gel. Ang balbas at bigote ay neat ang pagkakastal ng pagkakaahit na binagayan ang medyo mapangan nitong mukha. On point din ang pormahan nito gaya ng dati at masasabi mo talagang isang kapita-pitagang uri ng personalidad sa kanilang lugar. It was 5 years ago noong unang mag-cross ang kanilang landas. Ang bilis ng panahon. Sino ba ang makakapagsabi na pagkatapos ng ilang taon ay maisa sa katuparan niya ang pangarap na tumapak sa mansyon nito at somehow ay maging parte ng mundong ginagalawan ng lalaki. Hindi niya pa rin makalimutan noong pagkatapos ng nangyaring tagpong iyon sa pagitan nila ng doktor ay nagbahay-bahay siya at nagmakaawa upang may kumapkup sa kanya. Wala namang problema sa kanya ang magtrabaho dahil sa batang edad ay exposed na siya sa mga gawaing bahay dahil sa iyon lamang ang paraan niya upang matulungan ang sakiting mga magulang. Maaga siyang naulila noon at naitatawid niya lamang ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagiging isang helper sa palengke. Sa araw na iyon ay laking pasasalamat niya sa isang pamilyang kumupkop sa kanya kahit pa ilang beses din siyang inabandona at paminsan-minsan ay bigla na lamang pinapasa sa ibang tao kahit hindi ipinapaalam sa kanya. Tandang-tanda niya pa noong bigyan siya ng pera ng lalaking ito. Ang totoo ay sapat na sa kanyang pangtawid gutom iyon sa ilang linggong panunuluyan sa kalye, ngunit nang makahanap ng magkukupkop sa kanya ay ipinamigay niya iyon sa mga nakitang pulubi sa tabi ng daan.
Ang tanging itinago niya lamang ay ang panyulitong ginamit ng lalaki sa pagpahid sa kanyang mga luha sa kanyang pisngi, na hanggang ngayon ay nasa kanya pa rin, pinakaalagaan at pinakaiingatan, gaya ng matagal nang inililihim na pagtingin sa lalaki. Oo, inaamin niya na magmula noong mga oras na yon ay humanga na siya dito. Sa pisikal na aspekto man, pati na sa ipinakitang pag-uugali nito. At sa mga dumaang panahon, ang pagkagusto na iyon ay na-develop sa pagkakaroon ng malalim na feeling sa lalaki. Pinakaabangan niya ito sa plaza noon sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon na mamili sa palengke. Doon ay malapit ang ospital na pinagtatrabahuan ito bilang isang kapitapitagang doktor. Noon ay madalas niyang nasasabi sa sarili, balang araw, kapag dumating ang pagkakataong muling mag-cross ang landas nila ng lalaki, ay sisiguraduhin niyang mapapaibig niya rin ito. Kung kaya naman, noong mabalitaan niya na nangangailangan ito ng isang kasambahay, ay wala na siyang pagdadalawang isip na mag-apply dito. Isang bagay na tinutulan ng kapwa katulong at kaibigan na si Janet, sa kadahilan ng maayos naman ang pakikitungo ng mga amo nila sa kanila, patunay ang ilang taon ng pananatili nila sa mga ito. Isa pa, nalulungkot rin ito na baka hindi na sila magkita pa dahil bukod sa wala siyang sariling telepono, malayo rin ang bahay ng Don. Sa huli, worried din ito dahil kung mamalasin na hindi siya matanggap roon, ay tiyak na wala na siyang trabahong pabalikan sa ginawa niyang pagtakas. Pero dahil sa matagal na niyang pinangarap na makasama ang lalaki, ay buo ang loob niya at malakas ang fighting spirit na matatanggap siya nito bilang kasambahay sa mansyon nito na isa sa pinakamalaki at pinakamagandang bahay sa lugar ng Kalumpit, Bulacan. Marahan niya na ipilig ang ulo mula sa pagbalik tanaw sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Itinuon niya ulit ang atensyon dito na tila ba umaalingaw pa rin sa kanyang pandinig ang pangalang itinawag nito sa kanya. Wariba ay bininyagan siya nito at binigyan ng panibagong pagkatao. Opo, isang pagtango lamang ang itinugon niya dito na tila ba walang karekla-reklamo sa pangalang ibinigay nito. Ayos lang iyon sa kanya kung iyon ang paraan para mapalapit lang sa lalaking ito. Alam niya naman in no time na masasanay din siya na gamitin ang pangalang iyon. Tumango rin naman ito at dagling pumaharap sa mayordoma. Aling Rosita, kayo na ang bahala sa kanya. Anito na sinimulan ng lumakad upang tunguhin ang pintuan papalabas. Mabilis nitong nilampasan ng bagong hired na katulong. Siya nga pala, I finalized all the list na kailangang ihanda sa darating na linggo. It's on the top of my desk in my office. Saad pa nito na hindi man lang nilingon ang matandang babae. Opo, Don Manuel, tugon naman ng sinabihan. Samantala, halos mapatalon siya sa excitement habang hawak sa kamay ang panyulito na kasalukuyang nasa bulsa ng uniformeng suot-suot. Dinala niya ito para sana ipakita sa lalaki at sa pamamagitan nito ay baka sakaling maalala siya nito. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa kabila noon ay ayos lang naman din para sa kanya. Baka hindi pa talaga iyon ang tamang panahon para doon. Panatag naman ang kalooban niya dahil sigurado siyang makikita na ito ng madalas dahil dito siya titira. For sure, this time ay mas madali itong malapitan at makakausap. Inilabas niya ang nakatuping panyulito at mabilis na dinala sa kanyang mga labi. Hindi niya maikakaila na madalas niyang hagkan ang bagay na iyon. Iba kasi ang hatid ng bagay na iyon sa kanya. Para itong may mahika na sa tuwing nalulumbay siya, ay pinapagaan nito ang kanyang pakiramdam at sa tuwing masaya naman ay doble pang kasiyahan na ang hatid noon. Iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng paulit-ulit na rejection na natatanggap niya ay hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay aangat din sa buhay at makakasama ang lalaki.
At sa araw na iyon ay nag-uumapaw ang kanyang kagalakan sa dibdib dahil tila nagsilbing lucky charm ang bagay na iyon para matanggap siya sa trabaho. Muli ay inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng marangyang bahay ng Don. Sabi na nga ba, she was destined na manilbihan sa bahay na ito. Ilang taon na niyang ipinagdarasal iyon at sa wakas ay dininig ng Panginoon na isang araw ay mapagsilbihan niya ang lalaki. Iyon naman ang matagal na niyang pinapangarap. Ang maibalik niya ang kabutihang ginawa nito sa kanya, maraming taon na ang nakakalipas. Sa mga oras na iyon ay binalik niya sa bulsa ang panyo. Inayos ang pagkakatayo at itinaas ang noo. Ngayong nasa poder na siya ng lalaki ay malapit na rin matupad ang matagal na niyang inaasam-asam na mangyari. Ang tuluyang mapalapit dito at kalaunan ay mapaibig ang lalaking iyon na aware naman siya na doble ang agwat nito sa kanyang edad. However, wala siyang pakialam. Ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa buhay at nangangarap na balang araw ay magkaroon ng sariling pamilya. Masaya at nagmamahalan. Isang simpleng bagay na ipinagkait na maranasan niya ng kanyang mga magulang noon. Sa isiping iyon ay nagpalabas siya ng malalim na puntong hininga. Kapag kuha na isang pagkatamis-tamis na pagngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Today marks her first day sa mansyon at pagbubutihan niya ang bawat sandali ng paninilbihan doon, lalo na kay Dr. Manuel Guevara. Chapter 2. Pagkatapos siyang itur ni Aling Rosita sa iba't ibang parte ng malamansyon na bahay na iyon, ay tinipon nito ang mga kasamahan sa sala upang isa-isang ipakilala sa kanya. Dahil siya ang pumalit sa isa sa umalis na assistant cook, ay 4 ang mga kasama niya sa kusina, pwera pa sa head cook o private chef na siyang namamahala ng mga lulutuin sa araw-araw, lalo na sa mga importanteng okasyon. 6 naman ang nakatoka sa paglilinis ng mansyon, kasama na ang tagalaba at tigaplantsa. 5 ang mga lalaking hardinero at taga-maintain sa malaking hektaryang lupain ng doktor. Ang mga ito na rin ang naatasang magkumpuni ng mga kung ano-anong mga bagay na nasisira sa loob at sa labas ng mansyon. Teka, nasan si Erwin? Tanong ng mayordoma nang makitang kulang ng isa ang nakalinyang mga hardinero roon. Nasa labas po yata. Kadarating lang kasi ng mga in-order ng Don na gagamitin sa linggo. Sinisimula na siguro niyang i-assemble. Sagot ng isa. Ganun ba? Sige na, at bumalik na kayo sa kanya-kanya yung ginagawa. Utos ng mayordoma na tila ipinagtabuyan ang mga ito sa malaking sala. Nagkanya-kanya namang punta sa iba't ibang direksyon ang mga sinabihan. Karina, halika at ipapakita ko pa sa iyo ang iyong magiging kwarto. Saad dito sa babae kapag kuwan. Tumango lang naman siya at sinundan ito. Nilakbay nila ang mahaba at malawak na pasilyo papunta sa basement kung saan naroroon ang servant quarters. Pero bago pa makarating doon, ay dinaanan nila ang malaki at may pagkamodernong pagkakastyle ng kusina ng mansyon. Pagbaba sa 6 na baitang ng konkretong hagdanan, ay bumungad sa kanila ang dirty kitchen. Nasa gitna nito ang mahabang dining table na ginagamit ng lahat ng kasambahay sa tuwing sabay-sabay na naghahapunan. Paliko na sana sila sa servant's quarter nang matigilan sa biglaang narinig na ingay sa loob ng kusina. Agad na nagsalubong ang kilay ni Aling Rosita na bago pa ay nilingon muna ang direksyong pinanggalingan kanina. Baka kasi sakaling may makita pa itong kasambahay na mauutusan. Sa reaksyon nito ay mukhang alam na nito kung ano ang lumikha at saan galing ang ingay na iyon. Sinabi nang wag hahayaang makapasok ang pusa dito at palaging itinutumba ang basurahan? Inis na sambit nito habang tinutungo ang loob ng dirty kitchen. Tama nga ito
at nakita pa nilang mabilis na tumakbo ang pusa at lumabas sa nakaawang na pagkakabukas ng pintuan. Nakasimangot itong nilinis ang mga basurahang nagkalat sa sahig. Tinangka niya pang tulungan ito pero tumanggi ito. Nang may ayos na iyon ay binitbit na nito ang nangangalahating laman ng trash bag papunta sa pintuan na siyang lagusan ng patungo sa isang malaking porch sa likurang bahagi ng bahay. Doon ay nabungaran nito ang lalaking hinahanap kanina. Ito ang pinakabatang hardinerong nagtatrabaho roon. "Erwin, ang pusa mo nangalkal na naman ng basura." Galit na sambit nito sa lalaki. "Naku, sorry po Aling Rosita. Sa sobrang busy ko po kasi nakalimutan ko na naman pong pakainin kaya siguro naghahanap ng makakain." Paumanhin ito sa matandang babae kasabay ng pagkamot sa ulo. "Ikaw talagang bata ka. Huwag ka na nga mag-alaga ng pusa kung palagi mo nakakalimutan pakainin. Pati ang pintuan palagi mo nakakalimutang isarado." Sermon ng matanda. "Oh, itapon mo muna ito sa basurahan." Sabay bigay nito ng hawak-hawak. "Isama mo na rin si Karina sa pagpunta roon para malaman niya kung saan natin inilalagay ang mga basura natin dito." Utos pa nito sa lalaki na siyang nahinto naman sa ginagawa. Samantalang nilingon lang ng mayordoma si Karina na tila ba sinasabing ipinapaubaya muna ito sa lalaki. Nagkatinginan naman ang dalawa kasabay ng pagbibigay ng simpleng pagngiti sa isa't isa. Inabot ni Erwin ang basurang hawak ng mayordoma at binitbit. Nanguna ito sa paglalakad sa konkretong pathway papunta sa tapunan ng basura na hindi naman ganoon kalayuan. "Ikaw ang bagong pasok na kasambahay?" Tanong ng lalaki na siyang nauna nang umimik para makipag-usap sa kasama. "Oho," nangingimi niya itong nilingon. "Erwin nga pala." Pagpapakilala nito kasabay ng paglahad ng palad upang makipagkamay. Karina." Tugon niya rin na muntikan pang magkamali sa pagbibigay ng gamit ng pangalan. Sandali niya nakalimutan na iba na pala ang pangalan niya ngayon. Inabot niya ang kamay ng lalaki at nakangiting nagipag-handshake. Parang ang bata mo pa para magtrabaho ah. Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka?" Sunod-sunod na tanong nito na sandali pang natigilan sa paglalakad. Hindi siya nakapagsalita sa mga katanungan nito. Paano'y ganun ba talaga siya kabatang tingnan para pagkamalang wala pa sa tamang edad para magtrabaho, buong buhay niya nga ay banat na ang mga buto niya sa paghahanap buhay? 18 years old na po ako. Pagsisinungaling niya ulit pagkatapos baliwalain ang pangalawang katanungan nito. "Makapo ka naman sa akin parang ang tanda-tanda ko na. Hindi naman nagkakalayo ang edad natin." Ani ng binata kasabay ng pagkamot sa batok. "Ganun po ba? Ilang taon na po ba kayo?" Tanong niya rin. 22 pa lang ako kaya wag mo na akong popoin." Sagot rin ng lalaki. Ganun rin naman yun. Matanda ka pa rin sa akin." Sandali niya ikinatawa ang pagsasabing iyon. Ganito talaga siya, mahilig mamupo, kahit pa ilang taon lang naman ang agwat sa kanya ng kausap. Bilin kasi dati ng ina na palaging gumalang sa nakakatanda. Isa pa, ang totoo ay may pagkamature rin naman talaga ang mukha ng lalaki. Siguro ay dahil sa kulay ng balat nito, gawa ng pagbibilad lagi sa araw. Sinundan rin naman iyon ang pagtawa ni Erwin. Agad silang nagkapalagayan ng loob noong mga oras na yun. Nagkakwentuhan habang naglalakad hanggang sa matigilan si Karina nang mapadaan sila sa isang may kalakihang greenhouse kung saan mula sa labas ay makikita ang pagkarami-raming tanim ng mga herbs pati na rin ang iba't ibang uri ng mga gulay. Sa bandang gilid ng mga iyon ay may nakatambak na sako-sakong lupa at pataba. "Wow! Meron palang ganito dito?" Namamangha niyang sabi. Natutuwa siya at gusto sana niyang pumasok sa loob, ngunit agad siyang pinigilan ng lalaki.
2 tao lang ang pinapayagan ni Don Manuel na pumasok dyan. Si Kuya Arnulfo ang lubos na pinagkakatiwalaan niyang hardinero dito at si Aling Rosita. Iyan ang madalas na pinagkakabalahan ng Don kapag wala siyang ginagawa. Salaysay nito. Ganun ba? May green thumb pala si Don Manuel, no? Anya na nanguna na sa paglalakad ulit patungo sa abot-tanaw na mga malalaking trash bin sa di kalayuan. Oo, magaling yun humimas sa mga halaman. Kagaya ng gaano din yung kagaling humimas sa katawan ng mga kababaihan dito. Medyo hinanaan ito ang boses sa huling pangungusap na binitawan. Ha? Anong sabi mo? Napalingon naman siya dito kasabay ng pagkunot ng noo. Wala. Natatawang tura ng lalaki na tila ba isang joke lamang ang sinabi kanina. Anong wala? May sinabi ka kaya? Tila pangungulit niya dito. Kung hindi siya nagkakamali ay may narinig siyang ibinulong nito pero hindi malinaw. Sa kabilang banda ay alam niyang patungkol iyon sa taong pinag-uusapan nila, ang doktor. Wala nga. Iling na nito na bahagyang binilisan na ang paglalakad at sadyang iniwan ng babae para hindi nakulitin ang kasama tungkol sa pinitawang pangungusap. Wala pang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa harapan ng 3 malalaking trash bin. Magkatulong nilang inihiwalay ang mga basurang dinala roon para ilagay sa kani-kanilang lalagyan sa nabubulok man o hindi. Pagkatapos maghugas ng kamay sa kalapit na gripo, ay agad rin namang bumalik sa likurang veranda ng mansyon. Para saan ang mga yan? Siya na ang nagbukas ng usapan nang makita ang mga nakalagay na sa lapag ng mga anig-anig na nakabalot pa sa transparent na plastic bag. Mosquito repellent torches yan, para sa dinner na gaganapin sa rooftop sa linggo ng gabi. Ako kasi ang inatasan ni Don Manuel na i-assemble isa-isa ang lahat ng mga ito. Pumulot ito ng isa upang ipagpatuloy ang ginagawa kanina. Tulungan na kita. Presenta niya na kumuha na rin ng isa na nakabalot pa sa transparent na plastic bag. Sigurado ka? Baka pagalitan ka pa. Mahigpit si Aling Rosita. Kung ano lang ang inuutos niyang trabaho sa'yo, yun lang ang dapat mong gagawin. Wika pa nito habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Okay lang naman siguro. Tatawagin naman niya ako kapag kailangan na ako sa loob ng kusina. Saad niya. Hindi na siya nag-atubili pa at sinimulan ng buksan ang hawak-hawak. Maya-maya pa ay sinubukan ng pagdugtong-dugtungin ang magkakahiwalay na parts ng mosquito torch. Na hindi malaman kung anong unahin ay tumingin na ito sa kasama upang gayahin ang ginagawa nito. May step-by-step guide dyan kung paano ang tamang pag-assemble. Iyon na lang basahin mo para mas madali. Saad ng lalaki habang busy na sa ginagawa. Kumilos siya upang tingnan ang booklet na tinutukoy ng lalaki nang biglang matigilan. O bakit? Tanong nito nang makitang ibinaba ni Karina ang hawak-hawak na maliit na libro kasabay na ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Wala. Pilit siyang umiti upang itago ang naramdamang pagkadismaya sa sarili. Sinipat ni Erwin ang dalaga na tila hindi naniniwala sa sinabi nito. Maniwala ako. Humugot ulit siya ng buntong hininga. Isa ito sa suliranin niya sa tuwing mag-a-apply ng trabaho. Feeling niya ay naliliit siya sa sarili. Dapat nga ay sanay na siya sa pakiramdam na iyon, pero hindi. Hindi ko kasi alam kung paano basahin ang mga to. Walang pagdadalawang isip na sambit niya. Kahit pa ganun ang kanyang nararamdaman ay pinili niya pa rin ipagtapat rito ang totoo. Wala naman siyang choice. Mas maganda na ito at maaga pa ay malaman na ng mga katrabaho niya ang tungkol doon. Unlike dati na itinatago niya iyon na nagiging dahilan minsan ng pag-discriminate sa kanya at kalaunan ay pagpapatalsik sa trabaho. Sandaling natahimik si Erwin sa narinig. Ha? Seryoso ka? Tanong nito nang mag-sink in sa utak ang sinabi ng babae. Tumango lang siya ng ilang beses. Pero paano ka natanggap bilang... Hindi na ito na ipagpatuloy ang sasabihin
dahil baka ma-offend lang ang kausap. Datapot ay nakaramdam ito ng pag-aalala sa babae. Napakahigpit kasi ng matandang si Aling Rosita pagdating sa pagkuha ng kasambahay sa mansyon, lalo na bilang isa sa mga kukroon. Ikaw ba naman kasi ang maatasang magluto ng pagkain ng kapitapitagang doktor na si Don Manuel? Bilang cook, kailangan ay may sapat kang kaalaman sa inaplayan mong trabaho. Alam mo dapat ang ginagawa mo, partikular na sa pagsunod sa iba't ibang putaheng ipinapaluto ng doktor. Paano nito masusundan ang recipe kung hindi nito alam kung paano magbasa? Minsan pa ay matutuka ito sa pamamalengke, dala ang pagkahaba-habang listahan ng iba't ibang uri ng mga prutas, gulay at condiments na sure itong mahihirapan ng babae na pakahanapin sa store kung hindi nga ito marunong magbasa. Hindi naman talaga tagaluto ang inaplayan ko dito. Kung hindi tagalinis lamang ng bahay, hindi ko alam na doon pala ako matutoka. May pag-aalala sa tono ng boses niyang sambit kapag kuwan. Hindi makapagsalita ang binata na tila hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Actually, first time itong makakilala ng isang taong kagaya ni Karina. Sa modernong panahon ngayon, na puro high-tech na ang lahat ng bagay, ang babae na lang yata ang hindi pa marunong magbasa. On the other hand, I believe din ito sa pag-amin ng babae tungkol doon. Hindi ito nahiyang ipagtapat ang sariling kalagayan. Magsabi na kaya agad ako kay Aling Rosita. Baka magbagong isip niya at ilagay niya na lang ako bilang tagapaglinis ng bahay. Suggestion niya. Naku, wag! Mabilis na saad ng lalaki. In the first place, isang cook naman talaga ang kailangan nila dito. Baka tinanggap ka ni Aling Rosita dahil wala na siyang choice dahil nangangailangan sila ng maraming tagapagluto para sa linggo. Mas maganda na wag mo nalang sabihin ang tungkol dyan dahil baka bigla ka nalang paalisin. Saad nito na tuluyan ng nahinto sa ginagawa. Natakot siya bigla sa sinabi nito. Ilang taon niyang ninais na makapasok bilang kasambay sa mansyon ni Don Manuel at ngayon ay natupad na ang kagustuhan niya ay hindi siya gagawa ng isang bagay na ikapapatalsik niya agad. Hindi siya nakaimik, bagkus ay isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan niya. Ang totoo ay alam ko naman talaga ang magbasa ng Tagalog at nakakaintindi ako ng ibang salita ng Ingles. Pero hirap pa rin ako magbasa lalo na ang mga mahihirap at mahahabang salitang Ingles. Patuloy na pangumpisal niya dito. Grade 2 lamang ang kanyang natapos at pasang-awa pa iyon dahil mas marami ang nililiban niya kaysa sa ipinapasok sa klase. Sa batang edad niya kasi ay kinailangan na niyang dumiskarte para may makain ang kanyang sakitin na ina at lasinggero na ama. Katunayan sa mga nagdaang taong paninilbihan sa mayayamang angkan ay hindi pa nga niya naranasang magpasa ng resume o biodata. Personal siyang nagbabahay-bahay sa tubing maghahanap ng trabaho, gaya ng ginawa niya kanina noong mag-apply bilang kasambahay sa malaking mansyon ng doktor. Hindi pa nga siya sana kukunin ni Aling Rosita noong wala siyang maibigay na listahan ng pagkakakilanlan at eksperyensya sa trabaho. Nagkataon lang na nangangailangan daw talaga ng isa pang kasambahay. And at the last minute niya lang nalaman na doon pala talaga siya matutoka sa kusina. Gusto mo turuan kitang magbasa? Pagmamagandang loob na ni Erwin sa babae. Education ang kinuha kong kurso sa kolehiyo. Huminto lang muna ako ngayong taon para makaipon dahil alam kong maraming gastusin ang kakaharapin ko pagdating ng 4th year. Pero sa susunod na pasukan, ipagpapatuloy ko ng pag-aaral ko. Paliwanag ng lalaki. Ano, gusto mo ba? Tanong ulit nito. Oo naman. Sino bang ayaw? Pero, sigurado ka ba? Baka mahirapan kang turuan ako. Mababanaag ang pinaghalo-halong excitement, hiya at pag-aalala sa kanyang mukha. Ang totoo ay sariling sikap kung kaya natuto siyang magbasa. Pinilit niya ang sarili na kahit Tagalog ay malaman niyang basahin para kahit papaano ay may alam rin siya. Sa English lang talaga siya nahihirapan. Madali ka naman ang matututo. Sabi mo naman ay marunong ka na magbasa ng Tagalog, di ba?
Paninigurado ni Erwin. Tumango siya. Naku, maraming salamat po ha. Matagal ko na talagang gustong matuto. Nahihiya lang ako magpaturo sa mga kasamahan ko. Kapag magaling na ako magbasa, matututunan ko na rin magsalita ng Ingles. Hindi na ako mahihiyang makipaghalubilo lalo na sa mga malalaking tao. Sa sinabing iyon ay pinatungkulan niya ang doktor habang pinapasadahan ng tingin ang mansyon nito sa kanyang harapan. Sandaling napatitig lang naman si Erwin sa babae. Sigurado ka ba talaga na dito mo gustong magtrabaho? Tanong pa nito. Oo naman po. Matagal ko nang pinapangarap na makapasok bilang kasambahay dito. Sagot niya. Teka, kilala mo ba si Don Manuel? Tanong ulit ng binata. Oo naman no. Sino bang hindi nakakilala sa kanya dito? Natatawang saad niya na bumuelo na upang tumayo. Napagpasyahan niya lamang na pumasok sa loob ng bahay at hanapin na si Aling Rosita para ipagpatuloy ang nabinbi na pagpapakita sa kanya ng kanyang kwarto kanina. Gusto lang kitang balaan, ang mga katulad mong tipo ni Don Manuel Guevara. Bata, inosente, kaya mag-iingat ka sa kanya, Karina. Seryoso ang anas ng lalaki. Sandali siyang natigilan kasabay ng pagkunot ng noo sa sinabi ng kausap. Ano ba ang ibig nitong sabihin? Bakit kailangan niyang mag-ingat? Oo nga't sa pagkakaalam niya ay may pagka-strikto ang doktor, pero sa tingin niya ay mabait naman ito. Matatandaang isa na siya sa natulungan nito noon pa. Iyon nga ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga naririnig na mga negatibong haka-haka laban sa pagkatao ng lalaking iyon, ay ginusto niya pa rin na mamasukan dito bilang katulong. Naikibot niya ang gilid ng mga labi. Hindi siya sumasang-ayon dito kung kaya mabilis niyang ibinaglit sa isipan ang paalala ng lalaki. Bagkus ay isinuksok sa utak ang iba pang salitang narinig mula rito. At ayon nga dito ay ang mga babaeng gaya niya daw ang tipo ng Don. Ang ibig sabihin ba noon ay malaki ang pag-asa na magkagusto rin sa kanya ang doktor? Pagkatamis-tamis niyang ikinangiti ang isiping iyon. Maya-maya pa ay pumasok na sa loob ng bahay na kapag kuwan ay nakasalubong rin ang mayordoma. Chapter 3. Sunod-sunod ang pagdating ng mga magagarang sasakyan sa harapan ng malaking bahay ng doktor. Linggo ng gabi. Isa-isang ibinaba ng mga ito ang mga malalapit na kaibigan ni Don Manuel na gaya nito ay mga kapitapitagan at kabilang sa larangan ng mga negosyo, politika at medisina. Mula doon ay may nakaabang ng mga kasambahay upang igiya ang mga bisita papunta sa likurang bahay at doon ay paakyatin sa may kalawakang konkretong hagdan patungo sa pinaka-rooftop ng pangalawang palapag ng mansyon. Doon nakatakdang ganapin ang simpleng pagdiriwang ng ika-40 taon ng kaarawan ng lalaki. Simple dahil iyon ang kagustuhan ng Don. Hindi naman kasi talaga ito nag-celebrate ng sariling kaarawan. In fact, ito ang kauna-unahang beses na mag-imbita ito ng mga kaibigan sa bahay nito. Hindi ito mahilig umattend o mag-conduct ng party o anumang klaseng pagdiriwang. Sadyang pinaunlakan lang talaga ng lalaki ang matagal ng request ng mga kaibigan. Let's cheers sa pinakamagaling at pinakagwapo nating doktor dito sa ating lugar, Dr. Manuel Guevara. Happy 40th birthday, Doc. Saad ng isang may edad na lalaki na itinaas pa sa ere ang hawak-hawak na kopita na naglalaman ng mamahaling inumin. Kumpleto na ang mga bisita nito at lahat ng upuan na nakapalibot sa nag-iisang ngunit napakahabang lamesa ay okupado na. Nagsitayuan ang lahat upang itaas ang kani-kanyang hawak na kopita at pagkatapos patiin ng doktor ay tumungga ng isang beses. Makaraan pa ay nagkanya-kanya ring upo upang masimulan na ang inihandang hapunan noong gabing iyon. So, Dr. Manuel, I heard na tatakbo ka raw sa darating na eleksyon upang maging gobernador dito sa lugar natin. Totoo ba yon? Tanong ng kaibigang pulis na kahit pa hindi nakasuot ng uniforme, ay sakbit naman ang badge nito
at ang isang kalibre ng baril sa belt nito. Nakapwesto ito hindi kalayuan mula sa kinaupuan ng kausap. Bahagyang lumabas ang malalim ngunit nag-iisang biloy nito sa kaliwang pisngi noong mapangiti. Saan mo naman narinig yan, Chief? Sarkastiko nitong tanong sa lalaking tumatayong leader ng kapulisan sa kanilang distrito. Noong mga oras na yun ay sinisimulan na nitong papakin ang unang set ng appetizer na nasa harapang plato. Nako, Doc, usap-usapan na yan kahit saan. Mismo ikaw na lang yata ang hindi pa nakakaalam. Natatawang sagot ng lalaki. Dahil sa sinabi nito ay nagikhika ng lahat. Come on, Manuel. For how many years na ba kita nililigawan about dyan? Isang may edad na rin na lalaki na nasa bandang kaliwa nito ang nagsalita. Look who spilled the tea. Nagkatawanan ulit ang lahat ng mga bisita. Nauuyang napasadya pa nitong sinilip ang taong katatapos pa lamang magsalita. Ang lalaking iyon ay ang kasalukuyang tumatayong mayor ng kanilang lungsod. Frank, you know how busy I am, right? Nilingon nito ang mayor na isa sa pinakamatalik na kaibigan. But we'll see. Medyo matagal pa naman ang halalan eh. Time will only tell kung ready na ba akong sumabak sa politika. But for now, wala pa yan sa isip ko. I want to focus on my job and my businesses lalo na't may isa akong malaking proyekto na pinagkakaabalahan sa ngayon. Formal na salaysay ng lalaki. Guys, let's leave him alone muna pagdating dyan. Baka may iba pa siyang importanteng bagay na pinagkakaabalahan para dyan. O baka naman kasi may balak ng mag-asawa si Dr. Manuel. He's not getting any younger na rin kasi. Didn't you, Manuel? Sambit rin ng isa pang lalaking bisita. Ito ang malapit na abogado sa kanilang lugar. Tila labas sa ilong ang ginawang pagtawa ng doktor kasabay ng pagkibot ng gilid ng mga labi. Indeed, Manuel, sa tagal na nating magkakilala, hindi ka man lang namin nabalitaan na may girlfriend. Don't you think it's about time na mag-focus ka muna sa love life mo? Nanatiling nakangiti at napapailing lang ang Don. Pagdating talaga sa mga paksang iyon ay laging tikom ang bibig nito. Actually, may mga babae namang nalilink dyan. Yun nga lang wala pa siguro ng pupusuan. Sabat ulit ng kaibigan nitong abogado. I'm just curious. Baka kasi iba na ang isipin ng ibang tao sa'yo. Hindi ka naman siguro bakla, Dr. Manuel, para iwasan ang mga babaeng inirereto namin sa'yo. Vicky told me na hindi mo daw siya sinipot noong isang linggo. Sausaw ng isa. Napuno ulit ng tawanan ang lugar na yun. Nang maya-maya pa ay natahimik nang may umentrang matinis na boses sa paligid. Oh, I don't think so. I don't think isang macho rin gaya niya ang gusto ni Dr. Manuel Guevara. Magmula sa kanilang likuran ay sumulpot ang isang babaeng kaakyat pa lamang. Nakasuot ito ng pulang semi-formal na hanggang hita na fitted na dress at nakalugay ang blonde na hanggang puwet na tuwid na buhok. Tiffany! Nagulat ang doktor nang makita ang babae. Ang totoo ay imbitado naman ito sa gabing iyon, ngunit dahil hindi sumagot sa paanyaya nito, kung kaya hindi nito inaasahan pa ang pagdating nito. Sinalubong nito ang babae at nagpa siyang paupuin sa sariling upuan. Nag-request lang ito sa mga kasambahay na nandoon na magdala pa ng isang upuan upang siyang pagpwestuhan katabi ng babae. Guys, para sa mga hindi pa nakakilala sa napakagandang babaeng ito, Tiffany Cat Mendez, my longtime friend. Dugtong pa nito. Nagkaroon ng sandaling komosyon sa paligid ng isa-isang magsitayuan at magpakilala ang 8 lalaki naroon. Lahat ay mangha sa angking kagandahan at kaseksihan ng natatanging bisitang babae ng Don. Long-time friend? Pero bakit ngayon lang namin siya nakita 2 dekada na tayong magkakakilala at halos araw-araw tayong magkasama, Manuel? Susog ng kapwa nito, doktor, na mula ulo hanggang paa ang ginagawang pagtitig sa babae na paminsan-minsan pa ay sinisipat ang bilugang dibdib nito na medyo lumuluwa na sa malalim na pagkakadesign ng neckline ng damit nito. Sa circle of friends ni Doc Manuel, ito ang kilala nilang siyang pinakamatinik sa chicks. Baka naman kasi hindi lang niya iyan kaibigan. Sa ganda at sexy ba naman ni Tiffany, kaibigan lang?
Baka tinatago niya talaga yan para hindi maagaw ng iba. Susog naman ang isa. Nagkatinginan ang dalawang nabanggit at sabay na nagkatawanan. Nako, hayaan na natin si Manuel. At least now, we know, like us, he also loves women. Anas ng mayor. Doon ay naghagal pa ka ng tawa ang lahat. Napapangiti lang naman si Don Manuel sa mga pinagsasabi ng mga kaibigan. Bago pa mapunta kung saan-saan ang topic natin, let's indulge the appetizer that my chef prepared for us. A fresh and juicy oyster with champagne strawberry mignonette. One of my favorite. Saad ng lalaki na ikinumpas ng kamay kay Aling Rosita upang simulan na ang pagsiserve ng nabanggit na pagkain sa mga ito. Tumango naman ang matandang babae at mula sa gilid ay kumilos ang tatlong kababaihan upang pagsilbihan ang lahat ng naroroon. Ilang saglit pa ay dala na ng mga ito ang mga pagkain na inangkat pa paitaas ng isang may katamtamang laki ng dumbwaiter na siyang nanggagaling pa sa pinakakusina ng mansyon sa first floor. Mga kasambahay rin ni Don Manuel ang lahat ng mga nagsisilbi noong gabing iyon. Mga pinakabatang babaeng kasambahay nito na ilang araw pa lamang bago ang dinner party na iyon ay itinuro na sa mga ito ang mga gagawin. Kabilang na ang tamang pag-aayos at pagsiserve ng mga pagkain. Hindi na ito nagbayad pa ng ibang tao. Konti lang naman ang inibitahang mga bisita. Isa pa, kilala si Dr. Manuel sa pagiging isang pribadong individual at isa sa mga iniiwasan nito ay may iba't ibang taong nakakapasok sa loob ng bakuran at pamamahay nito na hindi nito kilala. Oo nga pala, kamusta na ang pinapagawa mong ospital, Dr. Manuel? Tanong pa ng isang kasosyo sa negosyo ng lalaki. Malapit nang matapos, maybe a few more months to go and it's ready to operate. Sagot rin ng Don. Teka, baka naman pwede rin kaming makapag-sideline dyan. Sarkastiko ang pagpaparinig ng kaibigan nitong si Eric. Isa ring doktor na madalas kasama nito sa pinagtatrabaho ang ospital. Sa una ay nakatingin ito kay Don Manuel pero nang dumating sa tapat nito ang isang servidora ay natutok na ang mga mata nito sa babae. Hinagod ng tingin nito ang kasambahay na sa kabila ng maayos naman ang pananamit na uniforme ay halos subaran na nito ng tingin ang babae. Hapit sa katawan ang suot nito dahilan upang bumakat ang kurba ng dibdib at puweta nito. Hindi pa nagtatagal ay hindi na nito napigilan ng sarili at agad nang kumilos ang mga kamay upang pasimpleng dakmain ang maumbok na pangupo ng servidora. Samantalang nagulat si Karina sa tinura ng bisita. Medyo natigilan siya at hindi alam kung ano magiging reaksyon. Hindi niya nagustuhan ang pangihipo na iyon ng lalaki ngunit ayaw niyang gumawa ng gulo kung kaya hindi niya na lamang ito pinansin bagkus ay ipinagpatuloy na lamang ang ginagawa. Labag man sa kanyang kalooban ay isa siya sa tatlong napili ng Don na siyang magsisilbi dito pati na sa mga bisita nito noong gabing iyon. Hindi siya sanay humarap sa mga malalaking tao pero ano pa nga bang magagawa niya? Apparently, as an assistant cook, isa ito sa mga nakaatang na gawain niya sa loob ng mansyon. On the other hand, hindi nakaligtas ang tagpong iyon sa mga mata ni Don Manuel. Nasaksihan nito ang panghihipong iyon ng kaibigan sa isang kasambahay nito. Sa hindi mapaliwanag na rason, ay tila sandaling nagsalubong ang kilay nito ngunit dahil marami ang matang nakatuon sa lalaki noong mga oras na iyon, ay itinungo na lamang nito ang ulo at itinuon ang pansin sa harapang pagkain. Saad nito na tila inalis ang bara sa lalamunan. Actually, I already have the list of the board of directors na tingin ko ay makakatulong sa akin sa pagpapalakad ng ospital. One of these days, some of you will receive an invitation. I hope you will not going to bring me down. Ani pa nito na sa kabila ng malumanay na pagsasalita ay kapansin-pansin ang pagtiim ng mga bagang at panginginig ng kamay habang hawak ang isang pares ng kubyertos. Kasalukuyan na nitong kinukuha ang appetizer na nasa harapang plato. Don't worry, Manuel. We're here to support you all the way. Sagot ng lalaking si Eric
sa kabila ng hindi pa rin inaalis ang paningin sa mga kasambahay. In fairness, Manuela, mga bata pa at napaka-attractive ng mga serbidora mo dito. May ningning sa mga mata nito habang ipinapalipat-lipat ang paningin sa mga serbidora na tila ba ngayon lang nakakita ng mga nagagandahang katulong. Pagkatapos nitong hipuan ng isa, ay bumaling naman ito sa isa pa at walang kaabog-abog na hinimas ang balakang ng babae. Ngunit, in the contrary, hindi ito gaya ni Karina na piniling manahimik na lamang. Agad umalma ang kasambahay na iyon sa hindi nagustuhang ginawa ng lalaki. Mabilis nitong itinabig ang kamay nito papalayo sa katawan. Ngunit dahil may daladala itong isang plato ng pagkain, ay hindi sinasadyang naibuhos nito iyon sa lalaki. Napatayo ang bisita sa gulat nang mapunta sa damit nito ang fresh oysters kasama na ang 2 uri ng mga dippings. What the? Galit na sambulat nito. Agad na natuon dito ang paningin ng lahat ng mga taong naroroon, partikular na ang Don. Sheena! Sigaw ng doktor sa katulong, kasabay ng pagbibigay dito ng nanilisik na tingin. Tila sumabog na lang ito sa galit sa ginawang pagtitimpi mula pa kanina. Aware man ito sa totoong nangyari dahil paminsan-minsan ay sinsilip ito ang pilyong kaibigan, ngunit imbes na makisimpatya sa mga katulong, ay tila kinagalitan pa ang huli sa ginawa nito. Sa isip siguro nito'y ngayon na nga lang ito nag-imbita ng mga bisita sa mansyon, tapos ito pa ang mangyayari. Nagulat naman ang babae at parang napatalon sa pagkakatayo. Napaatras din ito at nilingon ang nagpupuyos sa galit na amo. Sorry po, Don Manuel. Nabubulol nitong paumanhin na tila nabahag ang buntot sa ipinakitang tapang nito kanina. Sa taranta nito ay naatrasan nito ang mosquito torch sa gilid dahilan ng pagtumba nito sa kasalukuyang nakatalikod naman na si Karina. Lumapat ang mainit na parte ng torch sa likurang balakang nito dahilan ng pagkagulat rin ng babae at pagbitaw sa daladala nitong isang tray na puno pa rin ng pagkain. Sa kabila ng nararamdaman sakit sa napasong likuran, ay napatulala lamang ang babae sa nakitang nagkalat na basag at pira-pirasong parte ng mga mamahaling plato sa sahig. Doon ay napatayo na si Don Manuel kasabay ng paghampas ng mga kamay sa lamesa. Nataranta ang lahat ng kasambahay sa ipinakitang galit nito. Lahat naman ng pansin ng mga bisita ay natuon rito. Samantalang si Sheena at Karina ay tarantang-taranta at hindi alam kung ano ang gagawin. Dagling sumaklolo si Aling Rosita at nauna nang pinulot ang mga basag na platos samantalang napatayo na rin ang bisitang si Tiffany upang hagurin ang likod ng Don upang pakalmahin. May mga umakyat na rin na iba pang kasambahay para tumulong. Ang hilig mo kasi, Eric eh. Ayan, kinarma ka tuloy. Natatawang susog ng katabi nitong pulis na si Jared na bagamat alam nitong labag sa batas at karapatan ng kababaihan ang ginawa ng kaibigan, ay hindi na rin ito iyon pinansin pa. Tila ba para sa mga ito'y isang katuwaan lamang ang ginawang pangbabastos ng lalaking iyon. Sinunda naman niyon ang malakas na halakhak ng karamihan pera kay Don Manuel na mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Bumaba ito sa pangalawang palapag at nagdire-diretso sa isang kwarto. Doon ito inilabas ang galit sa pagkapahiya, nagbasag ng mga gamit at nagsisisigaw, bagay na kaila sa lahat dahil sa kulob ang kwartong pinuntahan nito. Ugali na talaga ng kaibigan nitong si Eric na manghipo sa mga babaeng natitipuhan at sa pagkakataong ito ay hindi nito naisip na aalma ang katulong na iyon. Agad ring iginaya ni Aling Rosita ang kaibigan ng Don papasok sa bahay, papunta sa banyo upang malinis nito ang sarili. Inis na inis ang lalaki habang ipinapagpag ang table napkin sa narumihang damit. Samantalang pagkatapos ng ilang minuto, noong humupa na ang tensyon at bumalik na ang Don at sa magilim na pag-entertain sa mga bisita ay parang walang nangyaring gulo. Maayos na nagpatuloy ang tatlong kasambahay sa pagsiserve sa mga bisita. Sa mga sumunod na sandali ay naging payapa na ang pagdiriwang hanggang isa-isa nang magsiuwian ang mga panauhin. Ngunit bago pa matapos ang gabing iyon, ay pinatawag ni Don Manuel ang katulong na si Sheena upang papuntahin sa isang kwarto at doon ibigay ang parusang para sa lalaki
ay naaayon lamang dito.